Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at muli po tayo magsishare ng ating pong daily devotion. Dito na po tayo ngayon sa Exodus chapter 30 at ang aking pong babasahin ay dito po sa chapter 30 verse 1 to 5 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang altar na sunugan ng insiso. Verse 1, gumawa ka ng altar na gawa sa akasya na sunugan ng insinso. Gawin mo itong parusukat, 0.5 metro ang haba, gayon din ang luwang, at 0.9 metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay lalagyan ng sungay na nakaisang piraso ng altar. Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw, mga gilid at mga sungay nito. Kabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid at sa ibaba para pagsuutan ng pampasan. Nayari sa punong akasya at babalutin din ng ginto. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Amen po. Dito po sa talata na akin pong binasa ay inutusan po ng Panginoon. Sinabi po kay Moises na ang altar na gagawa po ng altar na sunugan po ng insinso, na ito po ay may sukat na 0.5 metro ang haba at gayon din po ang luwang nito. At 0.9 meter naman po ang taas. Tapos po yung apat na sulok, sinabi po kay Moises, ay lalagyan ng sungay na nakaisang piraso ng altar. At balutin mo rin ng punong ginto sa ibabaw na gilid ang mga sungay nito. Dito po talaga makikita natin na sa talatang ito na yung paggabay po ng Panginoon, pagbigay po ng instruksyon sa gagawin po na altar na nasunugan ng insinso. Lahat po ay dinescribe ng Panginoon kay Moises na kung paano po ang gagawin, yung mga sukat at saka yung mga design at saka po yung mga ilalagay na ginto sa bawat gilid na sinabi rin po dito, balutin mo rin ng ginto ng purong ginto ang ibabaw at mga gilid. Yung ibabaw at mga gilid babalutin po ng ginto. Imagine po natin kung atin pong makikita, siguro napakaganda po nung altar na pinagawa po ng Panginoon kay Moises. Kasi po, isipin nyo, puro ginto po yung nakabalot sa ibabaw at sa paligid. Kaya dito po natin makikita na sa pamamagitan po ng pagsunod ni Moises sa kautusan ng ating Panginoon, ay patuloy pong pinagpapala sila. At bilang mananampalataya sa buhay po natin, kung sa buhay pa atin pong i-apply na kung tayo po ay magpapatuloy at kung tayo po ay palagi rin susunod sa kautusan ng Panginoon, na dito po sa pamamagitan ng pagbabasa po natin ng scripture ng mga word of God, ay dito po natin makikita at nararamdaman yung pong bagamat po hindi po sa ngayon kung ipapala po ng Panginoon, pero darating po yung panahon, dating po yung finish line na makikita po natin yung mga ginagawa natin ito ay wala po tayong pagsisisihan. Kaya sinasabi nga po sa 1 Corinthians 15:58, our labor in the Lord is not in vain. Hindi po mawawalang saysay itong mga ginagawa natin ito. Kaya patuloy lang po tayong sumulong sa pag-aaral, sa pag-share po ng Word of God. At yung pong reward natin, makakikita po natin pag tayo po ay
alam na ninyo yun. Sabi nga po, pag tayo po ay namatay, sabi nga yung pangako ng Panginoon na but the gift of God, yung po tatandaan, is eternal life. So, salamat po. And God bless po sa ating lahat. Come on, baby. Again, God bless po sa ating lahat. And bye-bye. What to say? Amen. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah daw po. Praise the Lord. Bye-bye. Amen. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat at nasa Exodus chapter 30 na po tayo. Ang babasahin ko po ay sa verses 6 to 10. Sabi po rito, pagkayari ilagay ito sa labas ng kortina ng kaban, ng tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Yung umaga na aayusin ni Aaron ang ilawan. Magsusunog siya rito ng insenso. Ganon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihahanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salinlahi. Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin maging hayop. Pagkaing butil o inumin, minsan isang taon gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang 4 na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito ay ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. Purihin Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Magandang pagpapalang gabi muli at ibabasa ko po si Sis Adele dahil po siya ay may sipon, baradong kanyang ilong. Ibabasa ko po sa kanya ay matatagpuan sa Exodus chapter 30 verses 11 to 13. Sabi po rito, ito po yung ambuwis para sa templo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkakuha mo ng census ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang census. Lahat ng mabilang sa census ay magbabayad ng kinakailangan timbang ng pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang kinakailangan timbang ay katumbas ng 6 na gramo bilang handog sa akin. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 30 verse 14 to 16. Lahat ng may 20 taon at pataas ay isasama sa census. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap. Walang labis at walang kulang. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa tuldang tipanan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay, at sa pamamagitan nito, maaalala ko ang mga Israelita. Yun lang po. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus 30 verse 17 to 19. This is for Juju verse. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinabi, gagawa ka rin ng isang hugasang tanso at ang tungtungan ay tanso upang paghugasan at iyong ilalagay sa gitna ng tabernakulo ng kapisanan ng dambana at iyong sisidlan ng tubig. At si Aaron at ang kaniyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga paa. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Exodus 30 verse 20 to 22. Pagkat sila'y pumapasok sa
nakulo ng kapisanan ay maghuhugas sila ng tubig upang sila huwag mamatay. O pagka sila'y lumalapit sa dambana ng nangasiwa upang magsunog ng handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon. Gayon sila maghuhugas ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa upang huwag silang mamatay, at magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, sa kanya at sa kaniyang binhi sa upang panahon ang kanilang mga lahi. Bukod dito, nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinabi. Yun lang po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyong Exodus chapter 30, verses 23 to 25. Sabi po rito, "Take the finest spices of liquid myrrh, 500 shekels, and of sweet-smelling cinnamon half as much, that is 250, and 250 of aromatic cane, and 500 of cassia according to the shekel of the sanctuary, and a hin of olive oil. And you shall make of this a sacred anointing oil blended as by the perfumer. It shall be a holy anointing oil." Amen po rin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi nito ay sa Exodus chapter 30, verses 26 to 28 na sinasabi, "With it you shall anoint the tent of meeting in the ark of the testimony, and the table in all its utensils, and the lampstand in its utensils, and the altar of incense. 28, and the altar of burnt offering, and its all its utensils, and the laver and its stand." Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. God bless everyone. Magandang gabi po sa lahat. This is for Bro Read Verse. Ang babasahin ko, Exodus 30, verse 29 to 31. At pakabanalin mo upang maging mga kabanal-banalan lahat ng makahipo sa mga yaoy magiging banal, at iyong papahiran ng langis at si Aaron at ang kaniyang mga anak, at iyong papagbabanalin sila upang sila'y mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote, at iyong sasalitain sa mga anak ng Israel na iyong sasabihin, ito'y magiging banal na langis na pangpahid sa akin sa buong panahon ng iyong mga lahi. Yan ang po ng Diyos. CC verse. Sa laman ng tao ay huwag ninyong ibubuhos, ni huwag kayong gagawa ng gaya niyan sa pagkakatha. Banal nga at aariin ninyong banal. Sino mang kumatha ng gaya niyan o sino mang gumamit niyan sa isang taga-ibang lupa ay ihihiwalay sa kanyang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moses, magdala ka ng mababagong espesya, istachi, at onicha, at galbano, mabangong espesya na may taganas na kamangyan na magkakaisa ng timbang. Yan lang po ng Diyos. Ayat verse, Exodus 30 verse 35 to 38. At iyong gagawing kamangyan na isang pabangong ayon sa katha ng manggagawa ng pabango na tinimplahan ng asin na pulos at banal, at iyong didikdikin ang iba niyan ng durug na durug, at ilalagay mo sa harap ng kaban ng patutuo sa loob ng tabernakulo ng kapisanan na aking pakikipagtagpuan sa iyo. Aariin ninyong kabanal-banalan, at ang kamangyan na inyong gagawin ayon sa pagkakatha
niyan ay huwag ninyong gagawin para sa inyo. Aariin mong banal na Panginoon. Sino mang gumawa ng gaya niyan upang amuyin ay ihihiwalay sa kanyang bayan. Yan lang po, purihin ng Diyos.